Kamusta pong muli mga katambay? Nagbabalik pong muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po. Para po magkomento po sa inyong muli mga katambay dito po sa Tambayang Makabayan. Komento po na inyong lingkod. Ito po, komentuhan po natin mga katambay. Alam naman po natin na ang talagang ang ating bagong Pilipinas ngayon ay busy-busy mga katambay. Saan po busy? Sa pamumulitika po mga katambay. Dahil nakita po natin yung problema ng bansa ay naiitsapwera mga katambay. Lalo ang institusyon ng Kamara at Senado. Nakita niyo po ba tinutukan ng Kamara at ng Senado ang kahirapan, ang kawalan ng halos trabaho sa ating bansa at ang nagtataasang bilihin at yung nagtataasan ding mga obligasyon natin sa Meralco, sa katubigan at sa internet at pamasahe at mga katambay at pati sa pagluluto natin. Ang gasul o shilane, di ba? Nagtataasan na rin. Pero ang tinututukan po ng dalawang institusyon, pamumulitika. Ito po, komentuhan po natin mga katambay, walang katapusan na pamumulitika at demolition job sa mga Duterte. Ito po, dalawa po yung pag-uusapan po natin ngayon at kukomentuhan natin. Yung isa po, si General Bato at Senador Bato ay sumagot naman po dito sa paratang ng ex-mayor na napakagaling daw pong aktor, pang best actor daw po, ang ginawang pahayag nung nakarang araw sa Kamara mga katambay, si ex-mayor Mabilog. At komentuhan din po natin, itong si Pulong mga katambay, si Pulong ay sangkot din daw po, di umano, sa droga. Ayon po sa mga Kamara, sa mga congressman, dito po sa committee ng Quad Committee mga katambay. Dalawa po ang pag-usapan natin. At umpisahan na po natin mga katambay. Pakinggan po natin ang balita mga katambay at komentuhan po natin. Iimbitahan ng House Quad Committee sa Davao City 1st District Representative Paulo Duterte sa susunod na pagdinig tungkol sa illegal na droga. Ito'y matapos sumulat si Congressman Duterte sa Quadcom chairpersons dahil may itatanong daw siya sa mga resource person. Kasama sa mga tatalakayin sa hearing ang mga umano'y extrajudicial killings na iniuugnay sa war on drugs noong administrasyon ng ama ni Congressman Duterte na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nitong Agosto, inimbitahan na rin ng Quadcom sa mga hearing ang dating Pangulo at rirespetuhin daw nila ang desisyon kung hindi siya dadalo. At ito naman po isa mga tambay. Sabay na po natin. Dumipensa si Senator Ronald Bato de la Rosa sa paratang ni former Iloilo City Mayor Jed Mabilog na pinapupunta siya sa Camp Crame para patayin noong panahong hepe pa ng Philippine National Police ang mambabatas. Ayon kay Senator de la Rosa, bago mawala si Mayor Jed Mabilog ay tumawag pa umano sa kanya ang alkalde dahil lubha umano itong nababahala sa kanyang kaligtasan. Hinikayat pa umano niya ito na pumunta sa Campo Crame upang maprotektahan ito. Ayon kay Senador de la Rosa, hindi ka panipaniwala kung sasabihin ni Mabilog na pinapupunta niya ang dating alkalde sa Camp Crame para lamang patayin. Kahapon, sinabi ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil na bibigyan nila ng kaukulang seguridad si Mabilog kung kinakailangan. Ayan, bigyan nyo na seguridad. Kumpletuhin nyo na. Bigyan nyo ng buong puwersa ng militar at kapulisan para maprotektahan po si ex-mayor Mabilog. Dahil po, kawalan po sa atin yan. Komento ni Kamano, kawalan po sa Pilipinas po yan. Na napakagaling na pong aktor at talagang pangpamas at best actor daw po, sabi po ng ating mga kababayan, mga katambay. At napakahirap din daw po ng kalooban yan, di po ba? Naghirap daw po yan. Talaga hirap na hirap. Kaya nga po tumira sa ibang bansa ng 7 taon. At nung umuwi, ang itsura po ng mayor, napakaganda ng kutis at malusog na malusog dahil hirap na hirap po ang kalooban at ang buhay, mga katambay. Ito po, komentuhan po natin mga katambay. Unahin po natin si Pulong, mga katambay, si Congressman Pulong. Ay sinasangkot din po talaga sa droga dahil dito po sa sinasabing shipping na pinakamalaking droga raw na pumasok sa custom, mga katambay. Dalawa po ito Kasama po ang asawa ng ating Vice President na si Mans Carpio na ini-involve po rito sa sinasabing droga, mga katambay. Kaya dito po sa
sinasabi po ni Congressman Pulong, talagang gusto niyang pumunta. Gusto niyang pumunta dito sa Quad Committee na to o ano man ang tawag sa committee na ito ng Kamara, Squad o Quad. Gusto niyang tanungin direkta ang sinasabing mga testigo na kinuha ng mga congressman dito sa Kamara, mga katambay, para direktang niya maitanong yung talagang yung involvement pa o talagang makikita po kasi yan Dahil yung sa pagtatanong po na gagawin ni Pulong, malalaman na po agad yan kung nagsisinungaling yan mga yan. Dahil karamihan po dyan may binabasa, mga scripted, mga katambay, di po ba? Karamihan po, puro may binabasa ang mga nasa Kamara. Nakita po natin yan, lahat halos ng mga kinukuha nilang mga testigo, di umano kuno. Di ba? Kung hindi nakatakip ang mukha, nakamedyas, may binabasa naman, mga katambay. Dahil baka makakalimutan yung script. Saka, nakita nyo naman po, hindi lang naman po talaga ito parte ng sinasabing investigasyon. Di ba? Kasama na po rito talaga yung pamumulitika at demolition job. Sa dami ng problema ng bansa, ang tututukan mo lang, Duterte. Halos araw-araw, laman ng balita ng media, Duterte. Wala na silang pakialam sa problema ng bansa. Mga katambay, itong mga representative. Wala kayang problema doon sa mga syudad nila, sa mga distrito nila, itong mga congressman na ito. Wala kayang problema. Napakakaunlad kaya at napakayaman kaya ng mga distrito nila na hindi kailangan ng mga trabaho at hindi kailangan ng mga sinasabing pagbaba ng bilihin sa lugar nila. Mapayapa kaya ang mga distrito nila. Lahat halos kaya sa distrito nila maunlad. Yung sinasabi nga ni Kamanong, mababa kaya bilihin doon sa mga lugar nila, itong mga congressman na ito. Kaya wala na po inaatupag. Ang nakikita lang naman natin inaatupag nitong mga congressman na ito budget. Yan, masigla po yan. Pagka budget na, mga katambay. Di ba? masiglang na mga congressman. Pag gagawa na ng budget. Alam na natin kung ano meron sa budget, di ba? Yung sinabi ni Vice President Sara Duterte. Mga extraordinary. Pero dito po, mga katambay, mga moro-moro na lang po ito. Wala na po sila talagang makita na talagang pwede talaga nila ipanira sa mga Duterte. Di ba? Lalo sa dating Pangulong Duterte, mga katambay, ni korupsyon. Wala man lang silang maibutas na korupsyon. Pagnanakaw sa kaban ng yaman. Hindi katulad nila. Hindi katulad ng dalawang institusyon. Isang damukal na issue pagdating sa pera ng bayan na hindi maipaliwanag. Di ba? Bilyon-bilyon ang extraordinary nila na ginagawa sa Kamara. At kasama na rin siyempre ang Senado dyan dahil parehas po sila ng karakas na walang public hearing ang kanilang mga pondo, ang kanilang mga budget. At sila lang nag-uusap-usap. Tapos na. Kaya napakahirap paniwalaan ng mga Pilipino ito Lalo ito, kay Pulong, isasangkot mo sa droga. Saka ang asawa ng Vice President. Nakakalungkot lang po, mga katambay, ang nangyayari sa ating bansa. Talagang hindi po aasenso. Hindi uunlad ang ating bansa nitong 6 na taon na ito, komento ni Kamanong, kung ganito lang po ang sistema ng pagpapatakbo ng bagong Pilipinas. Paano uunlad ang isang bansa? Yung inaasahan mo magtatrabaho para sa Pilipino, para sa bayan. Ano ginagawa? Pamumulitika. Itong dalawang institusyon na ito na dapat ay makatulong sa problema ng bansa. Kahirapan, kagutom. Siyempre, pag mahirap, trabaho ang kailangan. Pagka ikaw ay naghihirap, wala kang trabaho, talagang maghihirap ka. Di mo ba? Kahit magsipag ka na magsipag, kung wala ka namang mapasukang trabaho, nonsense din Gutom ka rin. Ang pagtugon ng gobyerno ayuda. Tsaka yung sinasabing kadiwa, doon daw makakabili ng mura. Kaya nakakalungkot lang po. Itong dalawang institusyon na ito, 2 taon na, ginagawa puro ganito. Ganito po ba ang pagtugon sa pangangailangan ng mga Pilipino? Tanong lang po ni Kamanong, ganito ba ang klase ng politika, mga politiko ang kailangan ng ating bansa?
pamumuliti ka sa loob ng 2 taon at ito'y isasagad yata nila hanggang 6 na taon. Sa tingin po ni Kamanong, mga katambay, ganitong klase, Duterte lang at lahat ng nakapalibot kay Duterte. Dahil nakita na po natin, nakakulong na po kay Buloy. Tinutugis naman ngayon si Harry Roque. Dahil napakatindi na po ngayon ng Kamara. Kung magbaba ng contempt, talagang antimano pugante na ang tawag sa iyo. Di ba? Kaya dito sa nakikita ni Kamanong, mukhang plano rin nilang gawin pugante ang dating Presidente Duterte. Dahil kung ito kukumbidahin nila at hindi pupunta. Pwede rin nilang gawin ito. Subukan lang nila at malalaman nila ang galit ng Pilipino. Malalaman nila ang tunay na galit ng mga Pilipino. Di ba mga katambay? Kaya nga lang po, nakakalungkot lang. Talagang pati ang mainstream media, talagang wala na rin pong ginagawa. Araw-araw sa ginawa ng Diyos. Puro Duterte ang issue. Puro mga nakapaligid kay Duterte ang issue, mga katambay. Talagang walang problemang nakikita rin tong mainstream media, mga katambay. Walang nakikitang kahirapan, walang nakikitang korupsyon, wala lahat, mga katambay. Walang nakikitang napakataas ng krimen, napakataas na ng droga, kumakalat sa buong Pilipinas. Wala rin nakikita dyan ang institusyon ng Senado at Kamara at ng media, mga katambay. Nakakalungkot lang. Ito po, ito naman po kay Senator Bato de la Rosa. Talaga naman po, Senator de la Rosa, wala naman po talagang maniniwala kahit si Kamanong doon sa mga pahayag ng dating Mayor Mabilog ng Iloilo, kung hindi nagkakamali ang inyong lingkod. Saan ka ba nakakita na siya ay naghirap na hirap sa buhay at may pagbabanta sa kanyang buhay na napakabilis nakaalis ng bansa. Wala pang 24 hours, nakalipad na. Nakapunta na ng Japan at nanirahan na ng North America. Kung hindi Amerika o Canada, yan dalawa na yan. Ang tiniran, baka Amerika, di ba? Parang Amerika po yata. Ang kanyang tiniran ng hindi hihigit o hindi bababa sa 7 taon, mga katambay, itong mayor na ito. Tapos, kung talagang wala kang kasalanan, itong mayor na ito, bakit ka umalis, lumipad? May pera ka, napakayaman mo. Kaya mong kumuha ng magagaling na abogado. Di ba? Dahil sa yaman mo at pinsan mo pa si dating Senador Drilon. Noong mga time na yun, senador pa siya noon. Ang Drilon. Napakalakas mo. May kapit ka. Di ba? Dahil alam naman natin ang dating Senador Drilon ay talagang kritiko rin yan ng dating administrasyon Duterte. At puprotektahan ka niyan, pinsan mo yan. Dito ba? Kaya lahat ng pinahayag ng Mabilog sa Kamara, wala naman halos naniniwala doon. Ang naniniwala lang doon, yung sinasabi nga po ng mga kababayan natin, yung nabubusalan, yung nababayaran, yung mga sinasabing mga nasa social media na nababayaran daw mga GCash vlogger, mga Esimada vlogger. Ayan, saka yung mga media natin, yan ang mga sinasabi ng mga kababayan natin na nasasapalan At yung sinasabing Makabayang Black, yan, mga magkakampi na yan. Yung dalawang institusyon. Kaya aasahan mo dyan, Senator Bato? Di ba? Kaya lang, matalino na nga ang mga Pilipino. Matalino na ang mga Pilipino, Senator Bato. Kahit gawin nilang paninira sa mainstream media, alam naman po ng mga Pilipino ang totoo. Alam ng mga Pilipino ang totoo. Kung ano ang ginawa ng 6 na taon ng dating Pangulong Duterte. Alam ng mga Pilipino yon, lalo yung mga sumusunod sa batas. Yung sumusunod sa batas, alam ng mga Pilipino yon na hindi ka magkakaproblema kay dating Pangulong Duterte kung ikaw ay sumusunod sa batas at ikaw ay mabuting tao, mabuting mamamayan. Di ba? Ang nagkakaproblema lang dyan, yung hindi sumusunod sa batas, yung alam mo ng bawal, ginagawa mo pa. Alam mo ng masama, ginagawa mo pa. Yan lang ang magkakaproblema sa ating bansa. Di ba? Kaya dito po sa sinasabi po ni Senator Bato, mahina rin po kayo, sir. Senator Bato, napakahina nyo rin po. Ginigisa na kayo, kayong mga Duterte, di ba? Ang mga Duterte, kasama na siyempre si Senator Bato, saka si Senator Go.
Ginigisa na kayo. Tinatamnan na kayo ng kung ano-anong mga issue. Pero hindi pa rin kayo kumikibo. Wala pa rin kayong ginagawang aksyon. Di ba? Kasama na rin pa. Buti pa si Pulong kahit paano. Si Paulo kahit nag-iisa siya ron na Duterte sa Kamara, napakarami pong congressman doon. 300 plus po sila. Nag-iisa lang ang Duterte ron, si Pulong. Ano magagawa ni Pulong doon? Di ba? Pero kahit paano, nagsasalita si Pulong. Di ba? Gumagawa siya ng paraan para mapakinggan siya ng mga Pilipino. Ano po yung ginawa ni Pulong noong nakaraan? Di ba? Isinusulong niya yung batas para magkaroon na ng batas para sa inyong mga politiko. Magkaroon na ng random drug test. Kaya lang, alam naman natin hindi makakapasa yun. Dahil nag-iisa lang si Pulong. Tapos ang speaker pinsang buo ng presidente ng Pilipinas. Paano papasa yun? Ang presidente ng Pilipinas may issue ng droga. Sige nga. Sino magpapasa nun? Ipapasa ba ng pinsan niya yon? Malabo pa sa sabaw ng posisyon. Di ba? Kaya kahit paano nagsasalita si Pulong, kahit napakaganda ng kanyang propose na bill, yung proposal niya, kaya lang marireject nga. Sa darating na panahon, pag hindi na Pangulo ang Pangulong Marcos Jr., maipapasa yan. Sa ngayon, hindi pa maipapasa yan dahil pinsang buo ang speaker. Di po ba mga katambay? Kaya nga sinasabi ko nga sa inyo, Senator Bato, kayo, ilan po kayo dyan, senador? Meron naman po yata kayong bayag. Kayong tatlo ni Padilla, ni Go. May mga bayag naman po yata kayo. Nahandyan po yung po pwede nyong pangsangga, panangga. Meron po kayong panangga dito sa mga isyong ginagawa ng Senado at ng Kamara sa inyo pag-iimbestiga ng Quad Committee. Nahandyan, buhay na buhay pa si Cathy Binag. Buhay na buhay pa si Jonathan Morales. Senator Bato. Di ba? Di gawin nyo namang issue yan. I-issue nyo yan sa pamahalaan. Yan naman ang pumutok. Dahil lagi na lang kayo ang binibigyan ng issue ng pamahalaan, lalo ng institusyon ng Kamara. Di po ba? Bakit hindi nyo naman buhayin? Buhayin yung issue ng droga. Dahil yan yung droga ay number 1 problema ng bansa. Number 1 problema ng bansa ang droga at krimen at korupsyon. Di ba ba? At syempre, nahandyan pa yung mga terorista. Pero nahandyan na yung mga testigo. Buhay na buhay pa. Malalakas pa. Pwede pa magsalita. Ano po ginagawa nyo? Nananahimik po kayo. Inumpisahan nyo. Nag-umpisa na kayo kay Jonathan Morales. Nabalaho kayo, Senator Bato. Nabalaho. Wala na po nangyari. Hindi namin alam kung natatakot po ba kayo na ituloy. May kinatatakutan po ba kayo, Senator Bato? Na yung inumpisahan nyo na buksan ang issue ng droga ng Pangulo. Pero biglang nawala, na parang bula. Mga katambay, biglang nawala. Tapos, ito na yon. Nung inimbestigahan nyo si Jonathan Morales, iisa yun. Ngayon, dalawa na. Meron na kayong backup. May magpapatotoo na kay Jonathan Morales. Di ba? Dahil nahandyan na si Cathy Binag. Dalawa na yan. Di ba? Kaya lang, ayaw nyo po ipaglaban. Kaya nyo po ipaglaban yan sa Senate President. Di ba? Dahil senador kayo. 3 kayo. Pwede nyo ipaglaban yan. Pwede nyo buksan ulit yan. Pwede kayong mag-imbestiga ulit sa kagustuhan ng taong bayan. Suportado kayo ng taong bayan pag ginawa nyo yan. Di ba? Majority ng Pilipino gustong malaman kung talaga bang gumagamit o hindi ang pamilya ng presidente kasama ang kanyang grupo o barkada na Voltes 5. Di po ba? Yan ang dapat gawin nyo. Hindi yung kung sino-sinong issue ang sinasabi nyo na hindi totoo na pati si Mayor Mabilog. Alam naman namin hindi totoo yan. Dahil laganap ang droga noong mga panahon na yon. Nung sila'y nanunungkulan, di ba? Kaya nga nung pumasok si dating Pangulong Duterte, nakita niya ang talagang talamak na droga sa buong Pilipinas, At sangkot ang mga politiko at mga kapulisan, mga general, di ba? Kaya ito na lang po may panahon pa. May panahon pa, Senator Bato. Pwede nyong gawin. Nahandyan lang si Jonathan Morales,
Si Cathy Binag. Kaya lang, kayo ang nadadala ng agos. Komento ni Kamanong, kayo ang nadadala ng agos ng administrasyon, lalo ng institusyon ng Kamara. Kayo ang dinadala sa issue. Di ba? Kaya nangyayari sa inyo, pinasasama kayo ng pinasasama. Ano lang ang gagawin nyo? Sagot lang kayo ng sagot. Wala kayong ginagawa. Nada. Meron naman kayong pwedeng gawin, pero ayaw nyong gawin. Di ba? Kaya ang mga Pilipino, nahihinaan po sa inyo. Hindi na po nagiging bato ang tingin sa inyo ng mga Pilipino. Di ba? Ano po ang tingin sa inyo ng mga Pilipino ngayon? Marshmallow. Malambot. Marshmallow na lang ang tingin sa inyo, Senator Bato. Nawawala na pa yung pagiging bato nyo. Matigas. Nagiging marshmallow na lang kayo, Senator Bato. Komento na inyong lingkod. Di ba? Araw-araw na lang ginawa ng Diyos. Ang issue puro Duterte kayo sa institusyon ng Kamara. Pero kayo, wala kayong ginagawa. Yunahan dyan. Napakalaking problema, napakalaking usapin. Gustong malaman namin, kami ni Kamanong, ang buong pamilya ni Kamanong, kamag-anak ni Kamanong, kakilala, kaibigan, at mga OFW. Gusto rin malaman ng mga OFW, mga Pilipino, kung talaga bang, user o talagang gumagamit ng droga ang Pangulo. Diba? Nahandyan kayo, kaya nga kayo senador. Pwede kayo mag-imbestiga, bumuo ng committee. Pwede nyo trabahuhin yan dahil ginagawa ng mga kapwa nyo senador yan. Tingnan nyo nga po, mas mainam pa sa inyo si Risa Hontiveros. Di ba? Si Risa Hontiveros, nakita nyo ba? Napakarami niyang binubuksang issue. Matapang. Kakabukas, puro issue. Puro hearing. Pero kayo, nahandyan naman kayo. May suporta kayo ng mga Pilipino. Nasa likod nyo ang mga Pilipino. Natatakot yata kayo, di umano. Takot po ba kayo, di umano, mga tambay? Ano sa tingin nyo? Natatakot ba si Senator Bato? Nagtatanong lang po tayo, mga tambay. Siya ba'y bato pa ba o marshmallow? Mga tambay. Nahandyan, no? Nahandyan. Anytime pwede mong patawag si Cathy Binag saka si Jonathan Morales. Di ba? Kaya lang, hindi natin alam kung ano nasa isipan ni Bato, ni Senator Bato, ni Senator Go, at ni Senator Padilla. Hindi natin hawak ang maisip nila, mga katambay, kasi nakaposisyon na sila sa Senado eh. Nakaposisyon na sila. Kaya malalaman natin kung merong yagballs pa, mga katambay. Kalampagin din natin si Senator Bato na buksan niyang muli ang issue ng droga ng Pangulong Marcos. Tingnan natin kung magkakaroon siya ng yagballs dyan, mga katambay. Muli po si Katambay Manong, nagpapasalamat po sa naagusto po ng ating maliit na channel, Tambayang Makabayan, sa YouTube at TikTok. At maraming salamat din po, mga katambay, sa mga nag-comment, siyempre, sa mga nagla-like, share, and subscribe. Maraming salamat po, mga katambay. At maraming salamat po hindi po kayo nagsasawa na samahan ako dito sa ating maliit na channel. Maraming salamat po. Sa muli po, paalam, bye-bye, ingatan nawa.